Panayam natin sa kabilang linya nating komunikasyon si Ginoong Michael Capati, ang MRT3 Director for Operations. Kaugnayan sa mataas na demand ng transportasyon na itinaas na sa 30% ng capacity ng ating pong mga tren. Magandang umaga po, Ginoong Capati. Hi, magandang umaga po. Opo, so ibig mong sabihin nito ay madadagdagan din na magde-deploy tayo ng mga tren, sir? Opo, sa ngayon po nag-adjust tayo ng ating capacity sa loob ng tren na dati 13%, ngayon ay nasa 30 na. No? Ibig sabihin, 124 na ang ating pasahero kada bagon, and at the same time, yan ay galing sa 51, and 372 na po ang kada train set. Okay. Sir Capati, with this increased capacity sa ating mga tren, mas maghihigpit po ba yung mga ipatutupad po nating health protocols sa operations po natin sa MRT? Okay po. Ang ating health protocols naman po ay sumusunod tayo dun sa tinatawag na 7 commandments. Yung number 1, yung magsusuot ng face mask and face shield, bawal magsalita, makipag-usap sa telepono, bawal kumain. Andyan din yung kailangan panatilihin natin maayos ang sapat yung ventilation ng sasakyan. Magsagawa ng disinfection. Ang MRT po, meron po yan sa North Avenue, saka sa Top Avenue. Kada dadating po yun din ay dinidisinfect po natin. Meron din po tayong mga thermal scanner at yung mga pasahero may sintomas ng COVID-19, hindi po natin yung pinapapasok. At laging sundin po yung ating panuntunan sa physical distancing. Yung po physical distancing natin, na-reduce po natin yan sa loob ng tren. Pero dun po sa mga platform sa kasapilahan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating 1 meter social distancing po. Opo. Magkakaroon din po ba ng mga pagbabago o changes sa oras po ng operasyon? Pareho pa lang po ako simula sa pool naman po, di nagbago ang ating oras. We are deploying at around 5 a.m. Ang last trip po natin sa North Avenue going to Top ay 9:11. At 10:10 naman po yan from Top Avenue to North Avenue. Pareho lang po, wala pong pagbabago po. Opo. Okay, may mga paalala, announcement po ba kayong nais ipaabot po sa ating pong mga mananakay ngayong Monday rush hour na, sir? Okay po, kami po ay patuloy na nananawagan sa ating mga pasahero na continue lang po nila yung kanilang pagsunod sa mga alituntunin natin. Alam niyo naman po, ang ating kinakaharap ngayon ay isang mabigat na pandemic at hindi na po kaya yan ng gobyerno lang, kailangan din po ng suporta ng bawat isa. And we will continue to service the public, sa kakayanan namin at sana lang po ay tayo. Yung bang magsuportahan na lang po bawat isa. Opo. Sir Mike, ang gobyerno ay nakapag-obtain ng 48 Dalian trains noong 2015. So far, ilan po ang mga Dalian trains na yan na bumalpak before na nagagamit na natin ngayon? Ilan na po ang mga tumatakbong tren ng Dalian dyan sa MRT? Meron po tayong Siam na provisionally accepted na Dalian train. So, Siam, ibig sabihin 3 train set po yan. Opo. So, at hindi ba naman po ay mag-undergo ng mga necessary train tests. Opo. So, maaari ba posible by 2021 lahat ng 48, tama ho ba? Tren na yan ay magagamit by 2021, sir? Yan po ay depende po yan sa magiging resulta po ng mga testing na gagawin namin. In fact, pumayag naman po yung ating provider ngayon, Sumitomo. As soon as matapos lang po natin yung ating rehabilitation ng MRT3, And pag na-rehabilitate na po natin ang buong sistema, relay, tren, saka po natin i-adjust yung ating testing sa Dalian train po. Okay. Thank you very much for taking our call, Mr. Michael Capati, ang MRT3 Director for Operations. Good morning po and stay safe. Maraming good morning po at wala pong anuman. Salamat din po. Alright.